Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Esteban, shoutout kay Cathy De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano ako yumaman? Hindi masasabing malito ang Aaron. Masasabi lang niya na ang mga tandang pananong sa kanyang ulo ay kayang pumatay ng buhay ng mga tao. Wala siya sa underworld. Ano ang relasyon sa kanya? Tsaka kung hindi siya mamamatay, hindi ba't siya ang nakakamura? Kung ikaw mismo ang pumatay sa kanya at hindi na manganak, mahihirapan ka ba? Siya lang ang maaaring magdusa. Ang buong gubat ay talagang isang intersection ng yin at yang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung ihahambing natin ang mundo sa isang chismis, kung gayon ang gubat na ating kinalalagyan sa oras na ito ay ang yin point ng buong araw. Yang chi ang supplement sa lahat, ngunit dito lang ang pinaka-yin. Kaya tayo nakulong dito at hindi makalabas. Lahat tayo ay yin body. Kapag umalis tayo dito, haharangan tayo ni Yang Chi. Nakikita ko. Tumanggaw si Aaron, kung gayon ano. Ako ang array ay dito. Kung gusto mong mawala ang lugar na ito, syempre, ang pinakamabuting paraan ay ang patayin ako. Sa ganitong paraan, kung ang array ay masisira, ang yin chi ay lalabas ng ligaw, at sa wakas ay mawawala ng langit, at lupa, at hindi naiiral ang lugar na ito. Ngunit malinaw na hindi ako interesado sa diskarteng ito. Aaron na kalsada. Ang isa pang paraan ay ang diretso mong masira ang array at bigyang pansin ang pagkakaiba. Ang isa ay sirain at ang isa ay upang masira. May pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Tumanggaw si Aaron, ang pagkawasak ay isang ipinag-uutos na paraan, at ang pagsira ay isang paraan upang sundin ang takbo nito, tama ba? Mabuti. Paano masira ito? Ang Tai Chi ay bumubuo ng yin at yang, ang dalawa ay bumubuo ng 4 na mga imahe, at ang 4 na mga imahe ay bumubuo ng 8 trigrams. Ang Tai Chi ay isa, na siyang pundasyon ng lahat ng bagay. Ang dalawang instrumento ay yin at yang, na siyang ugat ng 4 mga imahe at ang pinagmulan ng 8 trigrams hanggat ginagamit mo ang sining ng dalawang instrumento, maaari mong baguhin ang yin at yang at manipulahin ang 8 trigrams mata. Alam ko ang pangkalahatang prinsipyong sinabi mo. Napangiti ng awkward si Aaron, pero ang problema, kaunti lang ang alam ko tungkol sa sining ng chismis. Hindi naman malaking problema ang masira ang ibang arrays, pero ito. Masyadong malaki ang dami ng trabaho. Ito ay isang buong gubat, at ito ay isang gubat pa rin na puno ng yin chi. Hindi ba ito ang karaniwang paraan upang labanan ang isang tangke na may sirang rifle? Hindi alam ng Aaron kung sisabog ang tangke o hindi. Ang alam lang niya ay diretsyong sisabog ang basag na rifle sa kamay niya. Kaya sabi ko kumikita ang anak mo. Ngumiti siya at sinabing, I will. Maaari akong maging ganap na Panginoon dito, hindi lamang dahil mayroon akong mataas na paglilinang, pagkatapos ng lahat, ang pinakakailangan na bagay sa mundo ay ang Panginoon. Lahat ay isang tunay na Diyos, at ang aking talento ay hindi masama. Kahit na hindi ako tulad ko sa oras na iyon, hindi posible pagkatapos kunin ang yin chi dito. Tumanggaw si Aaron. Tunay na maraming mga tao na nanggaling sa likuran sa mundong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakaibang kasanayan na aking nasanay, Liang Yi Tianshu. Liang Yi Tianshu. Mabuti. Tumanggaw siya at tila proud na sabihin iyon, at hindi mapigilan ng buong katawan ng madilim na anino na itaas ang ulo. Iyan ang aking pinaka-ipinagmamalaki na sining laban sa langit. 30% pa lang ng buhay ko ang naabot ko, pero kaya kong mangibabaw sa mundo at makalaban sa langit. Kung umabot ako sa 18th floor, dare you ask, sino pa ang kalaban ko sa mundo? Sayang naman at na-stuck ako noong 30 na ako. In order to find a way to solve it, I fucking came to this ghost place. Unexpectedly,
This dog place has became my grave. Kalimutan ito, huwag mo. Itong banggitin, bumalik sa tamang landas, ang sining ng dalawang instrumento na ito ay maaaring salakayin o bantayan, bigyang pansin ang pagkakatugma ng yin at yang, at lahat ay maaaring itakda sa prinsipyo nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron at sinabing, ang ibig mong sabihin ay masisira mo ang lugar na ito gamit ang sining ng Liang Yi. Ako ay isang multo, maraming mga paghihigpit kapag ginagamit ang pamamaraang ito ng walang katawan, ngunit naiiba ka. Nang sabihin niya ito, ngumiti siya, sa iyong lakas at husay ni Liang Yi, maaari kang masira dito. Originally, I made a poison oath for such a powerful method. Kahit mamatay ako, dadalhin ko ito sa kabaong, dahil dito ako pinatay at ipinasa kahit kanino, hindi ko kayang lunukin, kahit ngayon lang, I'm ready to die. I won't give in to some arrangements, because why? Gayunpaman, pumasok sa puso ko ang kasabihang pagiging dayuhan mo sa ibang bansa. Nagbago ang isip ko at nagpasya na ituro ito sa iyo. Nang marinig ito, tumitig si Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, hindi na kailangang pakinggan ni Hansi ang kanyang mukha, ngunit hindi niya kailangang sabihin na mali ito. Dapat aminin na ang Aaron ay lubusang natikman ang tamis pagkatapos maranasan ang paghahatid ng 10 Diyos at mga Diyos ng araw at buwan. Sa partikular, ang 3 mahiwagang pamamaraan at ang ika-7 unggoy ay nagpasigla sa Aaron at hindi ito maiwan. Ngayon, mayroon ding tinatawag na Liang Yi Tianshu mula sa Diyos ng araw. Hanggat hindi ka tanga, dapat alam mo kung gaano kabigat. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamakapangyarihang pagkilos ng pagpatay ng amo. Bukod dito, ayon sa kanya, napakalakas niya kaya 3 layers pa lang ang natutunan niya. Ako, kung 7 o 8 layers siya, shit, hindi ka makalakad ng patagilid kapag lumabas ka. Anong problema? Sa tingin mo sinungaling ako? Nang makita ang hitsura ni Aaron, galit siyang ngumuso. Nagkamalay si Aaron, nakaramdam ng hiya sa kanyang ulo, ngumiti ng alanganin at sinabing, hindi ko sinasadya iyon. Kaya lang, ang bagay na ito ay ang iyong kasanayan sa pag-aalaga sa bahay. At napakalakas na bagay, hindi ko maiwasan, saglit lang. Kung matuturuan ka ng mga iyon, hindi kita matuturuan. Umupo ka, tuturuan kita habang nagmumuni-muni ka. Kapag nawala ang yin chi at bumalik ang araw, naniniwala akong may pagnanasa ka sa iyong talento pagkatapos ng 3 araw at gabi. 3 araw at gabi. Ang Aaron ay maliit, nalilito. Ang sining ng yin at yang ay ang sining ng yin at yang. May isip ba ng mga ordinaryong tao ang malawak na hanay ng mga gamit nito? Hindi lamang niya maaaring kunin ang pinuno ng mga tao sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin ang banal na paghula sa pang-araw-araw na buhay. Sa isang salita, ito ay makapangyarihan. Paano napakadaling matutunan ang ganitong paraan? Ikaw, mabahong bata, ipinanganak ka sa kaligayahan. Huwag mong sabihing 3 araw. Kung binago mo ang mga ordinaryong tao, maaaring hindi ka makapagsimula sa 3 o 30 taon. Ito ay talagang mahirap na kamatayan, mayamang kamatayan, ipikit mo ang iyong mga mata. Matapos makapag-aral, hindi na kailangang sabihin ng Aaron. Kung tutuusin, hindi naman siya mayabang at hindi marunong makontento. Gusto lang niyang masira dito sa lalong madaling panahon. Ipikit mo ang iyong mga mata at ayusin ang iyong isip. Ang Aaron ay nahuhulog sa pagmumuni-muni. Sa oras na ito, ang boses ng anino at ang salita ng mental na dharma ay unti-unting umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Ayon sa paraan ng kanyang puso, iniikot ni Han Sangki ang hininga sa kanyang katawan at dahan-daang ginagalaw ang tunay na chi sa kanyang katawan upang damaloy sa bawat acupoint na itinuro ng pamamaraan ng puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magpakita ang Aaron ng mga pagsabog ng itim na chi sa buong katawan niya. Kasabay nito, nagsimula ring magtipon ang nakapalibot na itim na gas patungo dito. Matiyagang nagtuturo si Ri Shengyuan. Nang makita ang larawang ito, hindi niya maiwasang mapang-angga. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mata ng baka. Halatang hindi siya makapaniwala sa nakita. Ngunit may ilang bagay na kailangan mong paniwalaan o hindi. Ang taong ito ay hindi lamang baliw na sumisipsip ng yin chi sa kanyang paligid, ngunit mayroon ding napakalaking yin chi mismo. Ang nakakabaliw ay sa oras na ito, ang yin chi sa kanyang katawan ay dahan-dahan ding gumagalaw patungo sa Aaron.
Sino siya? Siya ang master dito. Ito ay ganap na totoo hanggat hindi siya natatakot. Sa makatuwid, dapat na malinaw na siya ang dapat na pangunahing katawan ni Yin Chi at maging si Yang Chi dito. Bago niya itinuro ang Aaron, nag-aalala siya na ang kanyang kakayahan ay masyadong malakas at ang kanyang pundasyon ay masyadong matatag. Sipsipin niya ang kaunting Yin Chi na sa wakas ay natipon ng baguhan dahil wala siyang intensyon na gamitin ang mga kasanayan sa pag-iisip sa proseso ng pagtuturo sa kanya. Pero sinong mag-aakalang matagal na siyang nabuhay at binaliktad ang isang malaking barko sa gutter, bilang isang guro at ama, sinipsip siya ng isang batang estudyante. Ano ito, kung hindi ko lang siya nakilala ng personal? Natatakot akong hindi siya maniwala, katumbas ito ng sobrang tumpak na teknikal na uri ng trabaho, nagtrabaho ka ng daan-daang taon, ikaw ang unang tao sa mundo at tumanggap ng apprentice, bilang resulta, sinabi mo lang sa kanya kung paano ito gagawin, sinubukan ng mga tao na matutong gawin ito, at ang resulta ay nalampasan ka. Sino ang kausap mo tungkol sa depresyon na ito, bigla niyang nakita kung ano ang nakatago sa Aaron, pagkatapos ay sumimangot ng husto, at pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo sa gilid ng Aaron, ang buong tao ay tila nakakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi ba? Storytelling channel sa YouTube. Ano ba? Ikaw, ang iyong anak, ikaw talaga. Anong araw, matandang aso. Ang katawan ng mga kalakal na ito ay may laman ng ikapitong unggoy noon, at sa oras na iyon, nalaman din niya na ang Aaron ay dinagdagan ng gintong liwanag noong ipinanganak ang unggoy. Nangangahulugan ito na ang taong ito ay dapat mayroong isang uri ng banal na katawan sa kanyang katawan. Kahit na ang bagay na ito ay talagang sapat na malakas, maaari din itong asahan ng banal na yuan. Maraming magagandang bulaklak sa mundo. Sa kanyang pagkakakilanlan at kaalaman, bagaman ang mga ito ay lampas sa imahinasyon, inaasahan din ang mga ito. Pero iba na ngayon, dahil nagulat siya nang makitang hindi ganoon kadali ang katawan ng bata. Saan ka ba nanggaling? Maging si Sheng Yuan ay ganap na ignorante sa oras na ito. Ang katawan ni Aaron ay hindi lamang lumalabas ang espiritu ng masamang espiritu, ngunit ang pinakamahalaga, mayroong isang malaking halaga ng masamang espiritu na dumadaloy sa dugo. At tila pamilyar sa kanya ang masamang espiritong ito. I'll go. Your boy's body. Return. Ibalik ang dugo ng Devil Dragon. Gaano karahas, uhaw sa dugo at hindi masupol ang demonyong dragon, paanong hindi niya ito malalaman? Sa mga taong iyon, minsan siyang nakipagsanib puwersa sa mga taong may matayog na mithiin sa Jiangho upang labanan ito. Gayunpaman, ang mga kalakal ay lubhang mabangis at nabigo sa ilang pagkubkob at pagsupil. Ngayon, hindi ko na alam kung ilang milyon o kahit bilyong taon na ang lumipas. Kapag nakita ko itong halimaw na minsan ay nagpahanga sa akin, ito ay talagang sa ganitong paraan. At saka, sa pagtingin sa hitsura ni Aaron ngayon, parang napaka-stable pa rin niya sa katawan ni Aaron. Ito ay masama. Ang iyong anak na lalaki ay may hangin sa kanyang katawan, ngunit siya ay nakabalot sa isang fucking masamang dragon. Siya ay immortal. Ibig sabihin, hindi mo lamang nilalamon ang katawan nito, kundi ay pakulong pa ang kaluluwa ng dragon nito. Diyos ko, ano ka ba? Nakita niya ang dobleng langit ng yelo at apoy, ngunit hindi pa nakita ng kanyang ina ang gayong dobleng langit ng yelo at apoy. Hindi siya pervert, masasabi lang niyang umabot na sa limitasyon ng kanyang ina ang kanyang limitasyon. Ang mga Diyos at demonyo ay nag-aaway sa isa't isa, at ang potensyal ay kapareho ng apoy at tubig. Kung gusto mong makuha ang gayong masamang espiritu, maaari kang sinapian ng Diablo, o ang parehong kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo sa iyong katawan, ay magtitigan sa isa't isa, at sa wakas ay magpapasabog at mamatay ang iyong anak. Ngunit, isa lang ang posibilidad. Ibig sabihin, ang espiritu ay higit pa sa magic spirit. Sa makatuwid, ang mahiwagang espiritu ay pinipigilan sa katawan, upang hindi ito makapagdulot ng anumang gulo. Gayunpaman, nakita ni Sheng Yuan sa sarili niyang mga mata kung gaano siya kakilakilabot at kalakas ng Magic Dragon noong kasagsagan nito, talagang hindi naniniwala si Sheng Yuan. Kahit na ang masamang dragon, isang mabagsik na henerasyon, ay dumanas ng ilang mga pag-atake at hangina ng husto sa lakas, ang kamelyo ay palaging mas payat kaysa sa kabayo. Kung nais mong ganap na sugpuin ito sa iyong dugo, nangangarap ka rin. Mas malakas ba ang golden body ng boy mo? Pero kaninong golden body dapat?
Bigla niyang tinakpan ang bibig niya dahil may naisip siyang bawal na alamat. Kahit na ito ay walang katotohanan, ngunit kung hinuhusgahan mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring ito ay totoo. Sa pag-iisip nito, bigla siyang napangiti at napaatras. Pinili ng Diyos, pinili talaga ng Diyos. Siya ay tumangala sa tuktok ng kanyang ulo, tulad ng pagtingin sa langit sa buong mundo, na nananagway sa kawalan ng katarungan ng Diyos at sa kawalang katarungan ng Diyos, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay higit na gamaan, talo siya, pero hindi pangit, kung gayon ang kalooban ng langit, mahirap pa ring baguhin ang buhay laban sa langit, kapag ang kalooban ng langit ang nagpasya kung ano ang dapat nitong gawin, ito ay mas mahirap, ang sino mang gustong labanan ito ay haharap sa isang malaking pagbawas ng dimensionality na suntok, kahit sino ka pa, bawi sa kanyang ngiti, marahan niyang tiningnan ang Aaron, the more you look, the more you like it, the more you look, the more na puno ka ng kabaitan sa kanya, sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sana ay mabilis na lumipas ang gabi at mabilis na dumating ang araw, sa ganitong paraan, sa ilalim ng yang, nakikita ko kung para saan ang gininto ang katawan na ito. Then he looked up again and looked at his head. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!